Hello po, magandang araw po sa inyong lahat. Kamusta na po kayong lahat dyan? At alam nyo po, kahit na paulit-ulit kong sasabihin ito, sasabihin ko pa rin kasi hindi ito template, okay? Miss na miss namin kayo ni Alma. Sa katotohanan, talaga nga naman gusto ko nang pumasok dito at lumabas na dyan, dyan sa TV para makasama lang kayo. Pero bukod doon, naiinggit na rin ako doon sa hinahanda ni Jean, ni Alex, at saka ni April na lupyang toge. Samahan mo pa ng arroz caldo. Naku po, grabe, namimiss ko yun sarap nun Namimiss ko na rin yung kaldereta, at saka yung adobong baboy ni Miss Raquel. Joke lang, namimiss talaga namin kayo. Ay, meron pa ako nakalimutan. Ito talaga, namimiss ko yung puto pao. Yung puto pao na dinadala ni Nerissa. Oh, talking about Nerissa, happy birthday! Grabe! Grabe nga naman. Alam mo, Nerissa, batang-bata kang tingnan. Oh, hindi ka pang 26. Grabe naman, ang bola pa, Sige, padala mo na lang yung puto pao. Di joke lang. Anyway po, talagang grabe. Ibang klase ang Panginoon pagka pinagdidikit ang mga, ang mga puso natin dahil sa pagmamahal niya. Talagang kamis-mis talaga ang pagsasamahan natin. Pero mabuti na lang ang Panginoon ang ating pundasyon. In fact, ang series po natin ay entitled From Water to Wafer. Bakit water to wafer? Well, obviously, ang pinag-uusapan po natin is yung dalawang sacraments na in-establish ng ating Panginoong Jesucristo. Ano ba itong dalawang sacraments natin? Ang baptism at saka ang communion. In fact po, nag-umpisa na po si Josh last week at inumpisahan niya yung baptism. 2 linggo natin pag-uusapan ng baptism. At napakaganda pala, Ang dami natin natutunan sa baptism. Dahil ang baptism pala, sabi nga ni Josh last week, ito yung pagka nilubog ka, ito yung declaration or symbol, in fact, ng kamatayan ng iyong lumang buhay na makasalanan. Tapos nun, pagka ikaw naman ay inahon, yun naman ay symbol ng nagbago mong buhay kay Kristo. Kaya grabe talagang dinedeclare natin yung kabutihan ng Panginoon. At bukod doon, ang dami pa nating kumbaga yung mga yung mga maling pananaw natin before, ang baptism, hindi pala ito yung parang ticket sa langit. Hindi yun yung para pagka binaptize ka, mapupunta ka na sa langit. Hindi pala. Ito pala ay isang deklarasyon, pero kailangan ipamuhay din natin. Kuminsan din meron din tayong paniniwala na ang pagbibinyag or ang baptism ay it's like a celebration na parang, pare ko, sa linggo, okay, bibinyagan ng anak ko at ikaw ang ninong, kaya magdala ka ng regalo mo, magdala ka ng anong pagkain na pwede mo madala at may lechon na po. Well, okay naman talaga mag-celebrate, pero more than that po, hindi po celebration lamang ang baptism. Meron pa pong higit dyan na talagang ang kinalulugod natin at ang ating niluluwalhati ay hindi yung taong binabaptize, kundi ang Panginoong Jesucristo. Meron din tayo natutunan na ang baptism pala is hindi pala siya parang anding-anding na parang okay, antay-aswang, di ba? Meron pang aswang, Kaya akala natin pagka tayo nabinyagan, ay naku, grabe, wala na tayo aswangin, wala nang dadapo sa ating kahit na napakadami natin mga paniniwala sa baptism at napakarami pa natin pwedeng pag-usapan. Baka may tanong po kayo, itanong nyo po kay Josh. Hindi, pwede nyo rin po kami, si Erwin, nandyan, ako, at yung mga iba po natin mga leaders, Well, today po, ang pag-uusapan natin ay still about baptism. Kasi sabi nga natin kanina, ang baptism pala o yung pagbibinyag ay hindi po siya isang resibo lamang. Alam niyo yung resibo? Parang naalala ko to, hindi naman ako naging political dito, pero just for the sake of illustration, meron akong, di ba meron tayong mga tinitingnan ngayon, yung mga opisyalis natin, may mga tinitingnan na flood control projects, alright? Tapos nakita ko ito sa reels ko, na may pinuntahan silang flood control project, meron ng resibo, meron ng dokumento,
project finished na at lahat na, kumbaga all done na. Pero nung pinuntahan nila, ang nakita nila ilog. Ibig sabihin nun, resibo lang, wala pa nang ginawa. So parang ganun din. Ang baptismo ba natin ay isang deklarasyon o isang pakitang tao lang? Ito ba ay talagang sinasabi natin na tayo ay may bagong buhay kay Kristo o ito ay resibo lang? Resibo lang. In fact, today nga po, kung lalagyan ko po ng title ito preaching natin ngayon, ang ita-title ko ngayon dito ay Baptized, Branded, and Beloved. Oh, grabe. BBB. Di ba? Baptized, Branded, and Beloved. We're gonna talk about living our identity in Christ. Di ba? Living our identity in Christ. In fact nga po, no, pwede natin sabihin na ang baptism natin, no, ang pagbibinyag is declaring, dinideclare po nito na tayo ay na kay Kristo. Pero ang identity natin sa buhay natin is that because tayo ay inadopt ng Panginoon through His grace, by His grace. Okay? At pangalawa, tayo ay nabubuhay dahil sa ating pananampalataya o sa ating faith sa Kanyang mga promises. And thirdly, si Jesus ang foundation ng lahat ng buhay natin, lahat ng aspeto. So tatlo po yun, no? Adoption by grace, faith in God's promises, and Jesus as your firm foundation. Grabe, no? Firm foundation. Well, ang tanong po dyan ngayon dito, ano ba talaga ang nauna, identity o yung baptism? Ano ba ang product ng bawat isa? Alam niyo po, kuminsan akala natin yung act of baptism natin, yun na mismo, ending na yun. Akala natin is pagka nabaptize ka na, okay na yun, parang pang NSO certificate lang, at least nakalista ka na. Hindi po ganun. In fact, akala ko minsan pagdating sa identity natin, no, akala natin ng tao, ang identity ay nakukuha sa pangalan. Oo! Kunyari pagka ang last name mo ay Ayala. Wow! Kaya Zobel. Wow! Okay. Cubao. Ay, hindi. Iba na pala yun. Faustino. Diba? Diba? Pero hindi. In fact, naalala ko sa Isaiah chapter 56, sabing ganun ng sumulat. Of course, si Isaiah, sabi niya ganun, I shall give you an everlasting name, an eternal name that shall never be cut off. Ibig sabihin nun, yung pangalan na ibinigay sa atin, hindi naglalaho. Kasi, well, wala naman tayong problema na magkaroon tayo ng, kunyari, apelido natin, Villar. Wow, di ba? Pero, syempre, para nakikilala tayo dahil sa identity natin na mayaman kasi yung at makapangyarihan yung last name natin. Pero alam niyo, pagka nawala ang pera, wala na rin yun. Pero yung binigay sa ating pangalan, yung binigay sa ating pangalan ng ating Diyos Ama ay walang iba, kundi yung pangalan ng anak niya, Jesus. Di ba? Grabe. In Jesus' name. Talaga lang nga naman. Yun ang pinangahawakan natin. Yun ang pinangahawakan natin. Ang tension dito kasi is parang kunyari pumunta ka ng binyagan. Binyagan na lang since nandun ang topic natin ngayon. So party ngayon yun. Tapos nun, ang daming tao nakapaligid sa'yo. Kaso wala kang kakilala. Wala kang kakilala. Talagang parang ikaw lang mag-isa. Parang ang dami-daming tao, pero parang may kulang. Naghahanap ng atensyon, naghahanap ka ng approval, naghahanap ka ng validation. Kaya talaga nakaka-OP, nakaka-out of place. Ganun din sa buhay natin. Kung minsan akala natin ang dami-daming tao sa ating Facebook account, di ba? Kung minsan magpo-post tayo ng mga natin, ng mga achievements natin, kung saan tayo pumunta ng nakaraan na napakaganda yung lugar, no? Pero ito, baka nawala na sa newsfeed natin, kinabukasan, baka nawala na doon sa My Day natin, wala na rin yun. Wala na rin yung approval natin. Kung minsan talagang tinitingnan na pa natin, nakailang likes na ba? After 10 minutes, titignan natin nakailang nakailang comments na ba, di ba? Naghahanap tayo ng mga approval kasi akala natin, kahit na napakaraming tao, parang malungkot pa rin tayo. Naghahanap tayo ng identity natin sa mga bagay na temporary lamang.
Kasi yun ang ano ang reality niyan eh. Kumbaga, 'di ba? Kahit nga sa dito sa mundo na 'to, 'di ba? Kung sino ka sa social ladder, sa pamilya, sa trabaho, sa kwento ng buhay mo, yan ang identity mo. Yun ang isang napakalaking kasalanan. Isa lang ang totoong ID ng tao, ng isang Kristiyano. Ang ID na yun is kung sino siya kay Kristo. Kung sino siya sa mata ng Diyos. Kaya kaibigan, ito, speaking say, a baptism is like, ito yung pinaka-ID mo, parang identification card mo. It shows you belong. Okay? But ito yun. Baptism itself, yung ID mo mismo, does not give you identity. It might identify you in the card, but it does not mean to say that you are right away holy. It doesn't make you righteous. It's a declaration na ikaw ay na kay Kristo, pero kailangan makita rin yun. Kaya nga sabi natin, ang true identity natin ay nasa adoption by grace ng ating Panginoon. Ang ating identity ay nasa ating faith in God's promises, and Jesus is our firm foundation. Kaya babasahin natin itong verse na ito. Ang verse natin is Galatians chapter 3, verses 26 to 27. So sa NLT po ang babasahin ko. Pwede nyo pong basahin with me. And it goes like this. For you are all children of God through faith in Christ Jesus. And all who have been united with Christ in baptism have put on Christ, like putting on new clothes. Yan, grabe. Sabing ganun dito, no? We are children of God through faith. Tayo daw po ay anak ng Diyos. Anong ibig sabihin? Nakanak ba? Nakanak ulit ang Diyos Ama? Hindi. Iisa lang ang bigatin. Iisa lang ang bigatin Son ng ating Diyos Ama. Walang iba kundi ang ating Panginoong Hesukristo. Kaya kumbaga, kaya lang tayo naging parte ng pamilya niya ay dahil sa kabutihan ng loob ng ating Panginoong Hesukristo na sumunod sa kanyang Diyos Ama kahit doon sa point ng kamatayan sa Kalbaryo. Dito nagsisimula lahat yan. Yung faith natin in Christ is a doorway to our adoption. Adoption by grace. Hindi effort mo hindi ng achievement mo, hindi ng performance mo. So baptism is the public ID showing that this adoption, but the real reality is yung grace ng ating Panginoon. But here's the truth. It is possible. It is possible to have an ID, di ba? Kumisan, di ba, yung mga ID rito dito sa Pilipinas, di ba? Kumisan, napepeke na yung PWD ID, di ba? Kumisan, meron kang pati yung mga seniors ID, di ba? O kaya kumisan yung driver's license. Kumisan, ang dami-daming may driver's license, no? Pero hindi pa rin marunong magmaneho. Kaya ang problema dito, ganun din sa ating baptismo. Ano ba ang meron tayo? Meron na ba tayong baptism certificate? Kumbaga may ID lang, resibo lang ba ito? O talagang nakikita na tayo ay anak ng Diyos? Di ba? Kasi kuminsan napupunta tayo sa yung tinatawag na moralism. Okay, moralism or legalism. O pag sinabi mo moralism, is a belief that emphasizes yung outside conduct. Kumbaga, ang nagbabago lang yung outside behavior, external behavior. Pero ang Panginoon, hindi yun ang hinahanap lamang. Ang ating outside behavior ay bunga lamang ng inward transformation na ginawa ng Panginoon. Now imagine this. Parang pumunta ka ngayon sa isang exclusive na club. Tapos meron doon may buffet doon, may banquet doon, no. Kaso nga lang nung pumunta ka doon, ang suot mo lang nakachinelas ka lang, tapos may nakachinelas, naka-duster ka lang, tapos lumang jacket. Ganoon lang, 'di ba? Tapos nung pagdating mo doon, eto na, dumating na yung nakita mo na yung bouncer. Tapos nung pagdating mo doon, kinausap ka ng bouncer, sabi niya na ano po pangalan niyo?
Although sinabi mo yung pangalan mo, sabi mo, pangalan mo, ako ay si Jeff Diwa! Di ba? Nung sinabi nung pangalan, teka, hindi ka pa pwede rito, wala ka sa listahan, at saka bakit ganyan, ang laki-laki mong tao, tapos naka-duster ka. Ay, nako, mali pala yung example ko, dapat babae pala. Okay, di ba? Pero ito nangyari dyan. Ang nangyari, lumabas ngayon yung may-ari. Yung may-ari ng club na yon, yung executive or exclusive club na yon. Tapos yun pala yung tatay ng tao yun. Tapos sabing ganon, ilagay mo siya sa listahan. Siya ay anak ko. At hindi lang yon, bigyan mo, kunin mo yung tuxedo ko. Yan, para lalaki na damit. Kunin mo yung tuxedo ko. Okay? Kunin mo tuxedo tapos isuot mo sa kanya, pasuot mo sa kanya lahat ng akin sa kanya din. Grabe, no? Lahat ng sa kanya atin. Grabe, bakit paano nangyari? Hindi naman tayo nagtrabaho doon. Ang nagtrabaho doon is yung ating tatay. Grabe ang ginawa noon. Diba? Kumbaga, kaya tayo nagkaroon ng bagong damit, hindi dahil sa ating kakayahan, kundi dahil sa pamilya mismo natin, doon sa tatay natin. At ang ating everlasting Father, tawag nga natin sa kanya, everlasting Father, di ba? Prince of Peace, di ba? Siya ay walang iba kundi ang Panginoong Jesucristo, di ba? Ganun po yun. Ganun yung pinalitan niya na identity natin. We are adopted because of Christ Jesus, because of His grace. So meaning to say, itong sinasabi ko sa inyo, identity is not created. Identity is not achieved. Okay? Identity is given. Grabe. And because you have that identity, talaga naman ipagkakalantrakan mo ngayon na ito ang ID card ko. Kumbaga, ito ako. Yun ngayon ang yung baptism. Yun ngayon ang kumikislap mong ID, shining sa dilim, di ba? So, you see, when it comes to baptism, we should see to it that we know, okay, that it is by the grace of God. That's the reason why we are adopted as children of God. It's not about earning, performing, or being good enough. It is a gift. Our identity is a gift that nobody can boast of. Grabe, no? Grabe. Ngayon, ito, okay, meron pa sumunod dyan. Doon din sa first na inaano natin, na pinag-uusapan natin. So yung una, sabi natin, adoption by His grace, no? Yung pangalawa naman is, ang baptism is, sabi ka na sa verse 27, all who have been united with Christ in baptism have put on Christ. Okay? Like putting on new clothes. Okay? All who have been united with Christ in baptism have put on Christ like putting on new clothes. If you're gonna look at this, no? Ang una nangyari is that we have been united first with Christ. We have been, hindi na una yung baptism na kumbaga kaya ka na-unite kay Christ dahil sa baptismo mo. Hindi, na-unite ka kay Christ. Kaya ikaw ay nagpapabaptize bilang deklarasyon, bilang ito ang patunay, kumbaga ito yung pinaka-ID card mo, like putting on new clothes, di ba? Ibig sabihin nito is that ang identity natin dahil sa tayo ay nasa Panginoong Jesucristo, lahat ng pangako niya, pwede mong panghawakan. Bakit natin pwedeng panghawakan? Dahil ang Panginoon natin, hindi yan sinungaling. Hindi yan nagsasabi tapos hindi naman pala niya ginagawa o hindi naman pala niya kayang gawin. Di ba? Pinag-usapan natin yan sa covenant theology. Sabi nga natin, no, ang ating Diyos ay hindi lamang may authority or may power. Siya rin ang sumulat at siya rin ang gagawa ng lahat ng ito. Kaya itong mga promises na ito, pwede natin talagang asahan. Our hope is based on something that is backed up by His sovereign plan. Diba? Kaya pagdating ngayon natin sa identity natin sa Panginoon, lahat tayo pare-pareho. One baptism, one God,
one spirit, sabi nga sa Ephesians, di ba? Sa book of, or letter to Ephesians ni Paul. Di ba? Imaginein mo to, para ka ano dyan eh. Parang kang, di ba pag sino sa inyo, marami siguro sa inyo, ano, lalo na yung mga boys dito, no, naglalaro ng Mobile Legends, di ba? Di ba sa Mobile Legends, pagka may squad ka, iba-iba yung mga tao. Meron kang doktor dyan, meron kang construction worker dyan, may estudyante ka dyan, may OFW ka dyan, maraming iba't ibang tao, bisa may pastor pa dun, di ba? Pero in real life, okay, mataas man o mababa, educated or not educated, pero pagpasok nila doon sa game, doon sa mobile, doon sa game nila, lahat yan nawawala. Iisa lang ang identity nila at sa team. Iisa lang ang role nila. Everybody goes for the same mission and the same goal. That is what we are. That's how united within baptism, there is unity as well. Di ba? Ang ibig sabihin nito is that baptism is that water moment. Kapag ito yung panahon na talagang doon ka nilob-lob talaga. Pero lahat tayo naka-log in under Christ. Parang lahat yan, reset lahat yan. Lahat tayo heirs of Christ. Lahat tayo co-workers of Christ. Pero nga lang, minsan, kahit sa church, kung minsan parang meron pa rin tayong social ladder. Alam mo yun? Parang meron pang VIP. Parang merong mas spiritual na tao. Parang may mga inner circle pa. Pero pagka tinignan mo ang sarili mo, baka nakangiti ka sa ibabaw, pero sa puso man may pride ka na. Diba? Pero pagka nalaman talaga natin ang totoong identity natin na kay Kristo, at sabi nga natin, kanina, yung first natin, adoption by grace, ito ay grasya lamang na hindi natin pwedeng ipagmalaki ang mga ginagawa natin. Dahil yung mga ginagawa lang natin ay tugon lamang sa kanyang kabutihan. Kaya nga, yung kabutihan na yun na ating tinutugunan, yung din ang kalooban niya. Kalooban niya is yung mga pangako niya, yung mga pangako niya na hindi napapako. Kaya kahit na anong sitwasyon mo ngayon, huwag kang maagalala dahil hindi lang siya hindi napapako, kundi inako pa niya. Inako pa niya ang mga kasalanan mo at inako niya ang paggawa ng lahat ng ito. Ang kailangan mo lang tumugon sa kanya bilang isang hindi lang nabaptized by paper, by resibo, kundi ikaw talaga ay nagdedeklara na ako ay binaptismo dahil ako ay na kay Jesucristo. Grabe, di ba? Mapapanghawakan natin yung mga pangako natin, mga pangako niya sa atin, di ba? Yun lang, yun ang kailangan natin. Pero ang tanong dito, hanggang ngayon ba? Nasaan? Kaninong pangako tayo humahawak? Kasi kung ang pangako pinanghahawakan natin, yung pangako ng mundo, sige, gawin mo yan. Pagka ginawa mo ito, okay, pagka nagtrabaho ka, pagka ikaw ay naka 3 years dito, susubukan natin, baka pwede ka naming i-regularize, di ba? May regularization pa. Sa Panginoon, walang regularization ng pagiging Kristiyano. Ang meron dito, justification. One time lang yun. Pagka na-justify ka, welcome to the family. You are a child of God. You are adopted by grace and you can have faith in His promises. Kaya tama na yung ang inaasahan pa rin natin yung pangako is yung ibang tao o ibang bagay. Ang hirap pagkapangako ng mundo para ating napapako. And here's my third point. Kala nyo, bilis no? Nasa third point na tayo. Okay, sa ating pinag-uusapan, sabi nga natin, okay, our identity, the identity that we have and is being seen in our baptism is we are adopted as children of God by His grace. And number 2, we can have faith in God's promises. Number 3 naman, okay, is that Jesus is our firm foundation. That is our identity. Sabi ganun, di ba? You are like, when you are baptized, when you are united in Christ, into baptism, you are one in Christ, like putting on new clothes. May tanong ako sa inyo, meron bang araw na hindi kayo nakadamit? Hindi, di ba?
Hindi, parati kayong nakadamit araw-araw. Di ba? Kasi kundi makakasakit kayo di ba? Kaya kahit sino talaga nagtataklob nga, si Adan at si Eva nga, di ba? Nung nagkasala sila, talagang kahit na ano mangyari, pitas dito, pitas dito, pitas dito, para lang makagawa ng damit, di ba? Tapos binigyan pa sila ng Panginoon ng ibang klaseng damit pa, di ba? Pero ito lang ang sasabihin ko sa inyo, bakit ko sinasabi yan? Ang ibig kong sabihin, ang baptismo ay hindi lamang para doon sa araw na binaptize ka. In short, in another sense of it, in another truthful sense of it, okay, you are being baptized every day. That means to say you are declaring every day. Not only that you are a Christian, but you are declaring that you have a God who is faithful, wonderful, and true to His promises, na siya ang nagligtas sa iyo. Yun, ganun kabigat ang foundation mo. Kaya, itong mga verses na pinag-uusapan natin dito, tinatawag tayo sa ibang klaseng transformation. Hindi yung transformation yung na panlabas lamang. Kasi ganito yan di ba? Parang reputation at saka integrity. Di ba? Parang napag-usapan na yata natin ito before, pero ulitin ko na rin, okay? Di ba? Ang reputation, maganda naman yan. Kailangan talaga alagaan mo kasi yun yung tingin ng tao sa'yo. Pero hanggang doon lang ba? Hanggang tingin lang ng tao? Kasi pagka sinabi mong integrity, hindi lang yung tingin ng tao. Ang integrity naman is yung kahit na walang nakakakita na tao, gagawin mo pa rin kung ano ang tama sa mata ng Panginoon. Yun ang identity mo. Ang ibig sabihin nito, yung pagbabago natin, okay, ay hindi lamang panlabas, kundi panloob. Galing sa loob, kaya nagbabago ang panlabas. Kaya lang going back doon sa ating kwento kanina, di ba? Kung minsan, di ba, yun, naalala niyo pa yung unang kwento ko, yung binigyan ng tuxedo, di ba? Binigyan ng tuxedo, binigyan ng coat and tie. Kung minsan, nakikita pa rin yung lumang damit sa loob. Bakit? Kasi hindi pa natin tinatanggal. Hindi pa rin natin tinatamad tayong tanggalin, o kung minsan talagang ayaw natin, gusto pa rin natin yung mabahong t-shirt o mabahong duster. Tama na. Tanggalin na natin yung lumang damit natin, yung lumang buhay natin ng makasalanan, at nandito na tayo sa Panginoong Jesucristo. Hindi lang ito nasa isang, kunyari, pag nasa simbahan ka, suot mo yung identity mo as a Christian, doon ka lang na parang dito ini-exercise ko yung baptism ko pagka ako ay nasa simbahan. Talaga naman kakantay mo, I will build my life. Grabe na, talagang nakapikit ka pa. Okay naman yun, okay yun. Sige, sigaw ka pa, worship ka pa, palakpak ka pa, taas ka pa ng kamay. Pero anong mangyayari doon? Pagkatapos dito, saan ka pupunta? Ang tanong dito, ang iyong identity ba bilang isang Kristiyano ay pagka ikaw lamang ay nasa loob ng simbahan? O pagka nag-i-small group ka? O kaya pagka meron kayong devotion ng 7 a.m.? Hindi. Pagka ikaw ay may identity card, pagka ikaw, meron man silang makita identity dyan na ID dyan o wala, kailangan nakikita nila sa buhay mo na ang baptismo mo, okay, ay hindi lamang sa tubig, kundi sa Espiritu, yung mismong kalooban mo. Ang Espiritu mo, binaptize mismo, na bago mismo, nahipo mismo ng Panginoon, na hindi lamang sa isang lugar o sa isang panahon na pagkakunyari, alas 3 na, kailangan, Christian na ako. Hindi, tapos pagkatapos noon, pagkatapos dito, gagawa ka ulit ng mga bisyo mo, ng mga masasama, mga bagay na hindi mo dapat pinupuntahan. O kanyari, mamayang konti, TikTok ka na lang, tapos kung ano naman picture na kiniklik mo dyan. O di ba? Di ba yun yung sinasabi natin. Kailangan inside out transformation. Kailangan integrity, hindi lang reputation. Kailangan kahit walang nakakakita, itinatanyag mo pa rin na ikaw ay may Diyos na humipo ng puso mo, na binago ka. Okay? Kahit na anong oras at kahit kailan at kahit nasaan ka man. Alright? Baptism gives the uniform. Diba? Parang, ito, bigyan ko kayo ng isang example. Kilala niyo naman, of course, kilala niyo naman ang Gilas Pilipinas, di ba? Hindi, ngayon, syempre, ikaw,
proud na proud ka. Gusto mo magsuot ng jersey nila, ng Gilas Pilipinas, kasi Pinoy ka, di ba? Di ba, pagka nakasuot yun, talagang sobrang saya mo. In a good way, may pride ka, may honor ka. Kasi Gilas di ba? Pero here's the catch. Just wearing the jersey doesn't mean to say that you play well. Di ba? Suot mo lang yung jersey. Pero ang pangit naman kung gano'n lang yun, di ba? Nire-represent mo ang Pilipinas Ganon din. Pagkasusunod mo yung jersey na yun, ikaw ba magta-trash talk ka? Di mapapahiya naman at sumasama tuloy ang tingin ng mga tao sa mga Pilipino. Ganon din. Pagka nakasuot tayo ng baptismo natin na ID, pagka-baptize tayo, okay? Kasi parang sabi ko nga kanina, baptism is like a uniform and our identity is in Jesus Christ. So walking in Christ is a serious matter. Hindi lang siya NSO certificate. Okay? Hindi lang siya isang papel. No, kaibigan. I'm gonna give you a negative tension, okay? Living baptized while acting the old self is hypocrisy. Okay? Parang pakitang tao lang. Ang dami dyan kundi sa pakitang tao lang. Naalala ko ito, sige parang parang walang pinakaiba parang first step na minabilis. Alam niyo yung first step natin, di ba? Naalala ko pa yun, nagpa-first step ako kaya mag-victory weekend nung dati, di ba? Ang nangyayari sige, marapit na ang registration ng experiencing freedom. Tara, bilisan na natin yung first step natin. Yun talaga kailangan mailista na natin yan. Ito ka, nagtuturo ka may sa tao, kahit na hindi pa niya naiintindihan ng gospel, hindi pa niya na-encounter ang Panginoon. Sige, tapusin na yung buong libro, tinapos ng 30 minutes para naman mailista. Naging pakitang tao lang. Ibig sabihin nun, hypocrisy lamang. Grabe, di ba? Ang daming kompromiso na dinadrag tayo ng ating suot na duster, ng ating dating suot. Hindi. Kailangan tanggalin natin yung mga lumang suot natin. Dahil binigyan na tayo ng bagong damit ng Panginoong Jesucristo. Grabe. Diba? And that's the reason why I'm telling you right now. Baptism declares, but Christ defines. If there's something that I'd like you to take home today, baptism declares, but it is Christ who defines. Baptism is your card showing that, I belong to Jesus. But true identity rests in adoption by grace, faith in God's promises, and Jesus as foundation, as our firm foundation. Ang firm foundation natin is hindi yung pera natin, hindi yung identity natin na kukuha natin sa LV natin, sa Louis Vuitton or lumang bag. hindi. O kaya sa bago natin Jordans, na pagka nasira na, nawawala na yung identity mo. Hindi ganun. Nasa isang relasyon ka, tapos yun ang naging foundation ng iyong buhay. Paano yan pagka nag-away na kayo? Di wala na, uuga-uga na rin ang buhay mo. Kaya kailangan tayo, okay, meron tayong firm foundation. Let's build our life in a firm foundation. Yan ang kailangan dahil we are set apart for Christ. We live fully adopted, fully promised, fully anchored in Christ Jesus. Kaya, ito lamang, huwag natin gawing resibo lamang ang baptismo. Huwag lang natin gawing pakitang tao lamang ang pagiging Kristiyano. Ang maganda, kapatid, kung tayo man ay naging gano'n na Kristiyano, binibigyan pa rin tayo ng pangalawang tsansa. In fact, God is the God of chances. He's the God of second, third, fourth, fifth, sixth, and so many chances. It's time. It's time na hindi natin pinapanindigan lamang yung baptism, yung act of baptism, pero pinanindigan natin ang kagandahang loob at kabutihan ng Panginoong Jesucristo. Yun ang dinideklara natin. Ang baptismo, kaibigan, hindi lang one-time event. Ito ay araw-araw, kahit saan, at kahit anong oras. Isuko mo na ang buhay
buhay mo sa Panginoon. At kung matagal ka ng Kristiyano, pero parang parang faking ID lang yung hawak-hawak mo or yung pinapakita mo. Meron ka ng mga original na ID. Puntahan mo na yun. Ibigay mo na ang puso mo ulit sa Panginoong Jesucristo. Tama na. Tama na ang paghihipokrito. Christian ka dito, sa labas hindi. Christian ka dito, paglabas mo may gagawin ka ng iba. Tama na. Kalugod-lugod ang Panginoon. At siya lamang dapat talaga ang makita na kapuri-puri at kasamba-samba. At dahil dito, naaangkas na ang kagandahan ng buhay din pagka ikaw ay na kay Jesu Cristo. Let us pray right now. Lord, maraming salamat. Naintindihan namin ngayon. Naintindihan na namin ngayon na ang baptism pala ay hindi lang siya one-time event. Akala namin pagka nilublog kami, tapos inangat na kami, tapos na. Para meron na akong certificate, okay na ako, ligtas na ako. Hindi. Ito pala ay isang ID card, pero ang identity mismo namin ay ang buhay na ibinigay ng Panginoong Jesucristo. Na kami ay anak ng Diyos dahil sa iyong grasya. Na kami ay pwedeng magtiwala sa mga pangako mo dahil ikaw ay ang Panginoon na hindi lang nagbibigay ng pangako kung hindi tumutupad din ng pangako. At ikaw rin ang aming firm foundation. Lord, I pray, if there is anyone who is right now encountering challenges in his or her identity, being baptized in the name of Jesus Christ, I pray that you would touch his or her heart. I pray that you would give us the grace to surrender our life to you. I pray that you would regenerate our faith once more and baptize us in the Spirit again, being born again. Maraming salamat, Panginoon. From this point, God, it is our desire to build our lives in you, who is our firm foundation. In Jesus' name we pray. Amen and amen. Let's worship today and let's say, Lord, I'm declaring to you in my baptism today, you are Lord, and you are my Savior.